Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay gaano kabigat ang ating mga kasalanan. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa 1 Peter chapter 2 verse 24. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Or sa Tagalog, dinala niya sa kanyang sariling katawan ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran, at dahil sa kanyang sugat kayo ay kumaling. Teaching number 1. Our sins require God's just punishment. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Hindi niya pinalalampas ang kasalanan. Ayon sa kanyang katarungan, ang kasalanan ay dapat bayaran ng kaparusahan. Hindi ito simpleng pagkakamali lamang, kundi isang paglabag sa banal ng pamantayan ng Diyos. Kaya't bilang mga tarungan ng buong, kailangan itulan ang kasalanan ng parusa. Teaching number 2. Our sins were punished in the body of Christ. Sa halip na tayo ang tumanggap ng parusa, si Jesus ang tumanggap nito para sa atin. Ayon sa verse, dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan habang nakapakong sa krus. Tinanggap niya ang sakit, kirot at paghihirap na tayo sana ang dapat pumanas. Ito ang tinatawag na penal substitution. Pinalitan tayo ni Kristo sa pagtanggap ng kapal. Teaching number 3. Our sins were forgiven when we were justified. Ang ating mga kasalanan ay nagpatawad nang tayo naging matuwid. Dahil sa sakripisyo ni Jesus, tayo ay maaaring magpatawad at maituring na matuwid sa ating Diyos. Hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang ginawa sa krus. Ang kapatawaran ay binibinis sa isinumang sumasampalataya at magsisisi sa kasalanan. Sa pamamagitan nito, tayo ay naging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Application number 1. Lament over our sins and follow Jesus. Ang pagkaunawa sa bigat ng ating kasalanan ay magdadala sa atin sa tunay na pagsisisi. Hindi dapat baliwalain ng kasalanan. Hindi tayo dapat malungkot sa nagawa nating paglulukod sa Diyos. Ang pagsisisi ito ay dapat magbunga ng pagsunod kay Jesus araw-araw. Application number 2. Live free from sin just as we have been set free. Dahil namatay si Kristo para sa ating kasalanan, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo dapat mamuhay sa lumang gawi. Sa halip, piliin natin mamuhay sa katuwiran bilang mga taong tinubos at binagaw ng biyaya ng Diyos. Application number 3. Love Jesus who has loved us to the fullest. Ang sakripisyo ni Jesus ay bunga ng kanyang malalim at tapat na pag-ibig. Ang tamang tugon ay ang pagbabalik ng pag-ibig. Ibigay natin ang ating puso sa Kanya, sundin siya, sambahin siya at iaalay ang ating buhay sa Kanya bilang pasasalamat sa pag-ibig na walang kapantay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.